Pero teka, kasama din ba siya sa last will and testament? My granddaughter, Annalyn Santos. Laking gulat nga ni Moira na maging itong si Justine ay nagkaroon din ng mana dito sa matanda. Ang katwiran niya ay hindi pumano ito kilala at bigla na lang sumusulpot na parang kabuti. Bakit siya nagkaroon ng mana? Ngunit kiit naman ni Giselle na manahimik siya sapagkat kailangan nilang respetahin kung ano man ang nakalagay sa will and testament nitong si Lolo Pepe. Property niya yun, kaya may karapatan siyang magdesisyon kung kanino niya ito ipapamana. Ikinukwestiyon din niya kung bakit itong si Annalyn ay kasama rin sa will and testament, anak umano ito sa labas. Walang nagawa si Moira dahil kailangan sundin kung ano ang nakasulat sa will and testament ng matanda. Sinabi ng abogado na katunayan, tinanggal umano itong si Zoe sa last will and testament ng matanda. Isang araw, bigla na lamang tumawag itong si Lolo Pepe na nagmamadali at sinabi sa kanyang abogado na kailangan tanggalin ng mana na nakasulat sa kanyang testament at paghati-hatiin na lamang ito kay Justine at kay Annalyn. Mga bagay na laking ipinagduda nitong si Giselle kung bakit bigla na lamang tinanggal itong si Zoe. Ngunit ang sabi ng kanilang abogado ay hindi pa nga daw ito magkakaroon ng bisa sapagkat hindi pa niya napirmahan ang pangalawang ginawa niya na ni-revise na nga niya ito. Kaya ang kakaroon pa rin ng mana itong si Zoe, maliban na lamang kung magising na nga itong si Lolo Pepe at pirmahan na nga niya ang panibagong ginawa niyang testament. Doon lang ito magkakaroon ng bisa. Sa ngayon, ang unang testament muna ang magiging active. Ito nga ay magkakaroon ng malaking hinala itong si Giselle. Dahil imposible umano nga bigla na lamang niya itong tatanggalin itong si Zoe kung walang may mabigat na dahilan. Kit naman itong si RJ na alam naman niya na matampuhin itong si Lolo Pepe. Maaari daw nag-away sila ni Zoe kaya ito nagalit sa kanya at nagtampo. Ngunit giit naman ni Giselle na nag-away rin sila ng kanyang papa, ngunit hindi naman tinanggal ang mana na nakalagay sa testament. Kaya naman itong si Giselle ay binalaan itong si Moira na wag muna siyang mag-celebrate sa kanyang tagumpay dahil malalaman din nila ang katotohanan sa oras nga na magising na nga itong si Lolo Pepe at siya na nga ang magsasalaysay kung ano talaga ang nangyari sa kanya at kung bakit tinanggal niya ang mana na para dapat kay Zoe at pinabago nga niya itong testament. Bilang banda, katakataka naman ang kakaibang kinikilos nga nitong si Lynette dahil bigla na lamang lumalambot konti ang kanyang puso nitong si Zoe. Gusto niya itong pumunta sa kanyang bahay. Ang sinabi lang niya ay naiintindihan umano niya itong si Zoe sapagkat ganoon din ang kanyang nararanasan. Magkaiba man sila ng sitwasyon pero mahalaga sa kanila ang may makausap dahil sa depresyon na kanilang nararanasan. Kaya naman humanga itong si Carlos at sinabihan nga niya itong halimbawa lang umano kung si Zoe daw ay magiging anak nitong si Carlos. Tatanggapin ba daw nitong si Lynette itong si Zoe bilang anak? Sinabi ni Lynette na matatanggap niya pero hindi ganun kadali dahil na rin sa dami ng kasalanan ni Zoe. Pwera na lang daw kung magiging mabait pa daw itong si Zoe sa kanyang anak na si Annalyn. At kung hindi si Moira dahil alam niyang gulo ang hatid kapag si Moira nga ang ina nito na siyang mortal na kaaway nga nitong si Lynette. Hihirapan si Carlos at hindi niya alam kung paano ipagtapat dito kay Lynette ang katotohanan na kanyang tinatago-tago tungkol kay Zoe at tungkol kay Moira. Paano kaya ito tatanggapin ni Lynette kung sakali mang kanya na itong ipagtapat? Ating abangan sa Abot Kamay na Pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless.